Hi everyone, good morning, Gian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 9:1. I will give thanks to you with all my heart. I will tell you of all your wonderful deeds. So, itong psalmist po na ito, tinuturo po sa atin neto na yung puso ng pagiging mapagpasalamat. And it remind us na maganda na meron tayong thankful heart. Yung puso na punong-puno ng pagpapasalamat. Na meron tayong attitude na gustong ng Diyos na magkaroon ng bawat isa sa atin. Is yun yung bilang tao na merong thankful heart. Sabi nga dito sa Tagalog ng verse na binasa ko kanina, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahanga-hangang mga gawa. Si David sabi niya, ito kasing time na to, talagang sinabi ni David sa psalmist na to na ipinagngangalandakan ko ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Normal po sa tao na kapag may blessings tayo, ipinagmamalaki po natin na ikukwento natin sa iba. Minsan, yung blessings ang naipagmamalaki natin. Or yung tayo bilang tao, nakapagmamalaki tayo na tayo yung may gawa nun. Or nangyayari yun dahil sa atin. Yung proud ka na meron kang ganung blessings. Or nagawa mo yung isang bagay na yun. Example, sa lalaki pag may bagong kotse, yan, ang sarap i-drive. At i-drive niya yon para mapakita yon sa mga kaibigan niya. Kung sa babae naman, ang hilig niyan, mga bag, mga accessories, mga jewelries, yan. Yan yung mga pinagmamalaki natin. Sa blessings po natin, wag po tayong mag-focus sa gift. Mas mag-focus tayo sa giver. Sa Diyos natin, siya ang nagkaloob ng mga bagay sa buhay natin. Yung meron ka man na ipinagmamalaki ay huwag mong ipagyabang yung regalo. Ipagyabang mo kung sino ang nagbigay ng gift na yan. Meron ka man pagpapala sa iyong buhay, let yourself having a thankful heart, natural response to the goodness of our Lord Jesus Christ o ng ating Panginoong Diyos. Pero natural na response ni God sa atin kapag may puso tayong punong-puno ng pagpapasalamat, gustong-gusto niyang i-overflow yung blessing sa atin kasi alam niya na hindi mo siya makakalimutan, na marunong ka magpasalamat. How much more pa yung goodness of God sa buhay natin, na si God the Father, sinacrifice niya yung kaisa-isa niyang anak para po sa atin. Minsan po, 'di ba, nararanasan natin na may mga tao tayong tinutulungan, pero yung mga tao na yon hindi man lang marunong magpasalamat. Ang sama sa pakiramdam, ang sakit sa pakiramdam. What more pa kaya yung ating Panginoon Diyos na sinacrifice niya yung nag-iisa niyang anak para sa atin, pero nakakalimutan natin sila. Nakakalimutan natin magpasalamat, nakakalimutan natin lumingon sa kanila. Nakakalimutan natin lumapit ulit sa kanila. At itong verse na to, itong time na to, may lumapit na mga kitongin sa ating Panginoong Diyos na humihingi sila ng tulong para pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos. At sinabi ng Diyos, sige, punta kayo dun sa mga pari. Magpa konsulta kayo.
At habang naglalakad yung mga Samaritan na mga ketoongin, yung isang Samaritan, na-notice niya na unti-unti siyang gumaling. At ang ginawa niya, bumalik siya kay Jesus at isinagaw niya yung kabutihan na naranasan niya at that time, na ipinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Ipinangalandakan niya, nagpray siya, lumuhod siya, na sobrang pasasalamat niya na pinagaling siya. At yung sumunod na verse po dito, nagtanong si Jesus, di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik? Imagine mo, sa dami-dami ng tinutulungan ng Panginoong Diyos, ilan lang po sa atin ang bumabalik at nagpapasalamat sa Kanya. So sa buhay natin, pag pinagpala po tayo ng ating Panginoong Diyos, balik po tayo sa Kanya. Magpasalamat po tayo. Kasi yun yung tanging pwedeng magawa natin. Kasi wala namang ibang pwedeng gawin eh. Wala namang ibang pwedeng gawin para mapasalamatan mo yung ibinigay na buhay, na kalayaan, na freedom, ng eternal life ng ating Panginoon Diyos sa atin. Wala. That's why, tuwang-tuwa ang Panginoon Diyos pag nakikita niya yung tao, may attitude, merong puso ng pasasalamat. So either way, material na blessings or spiritual blessings, balik po tayo sa Kanya upang makapagbigay tayo ng pasasalamat at kapurihan sa ating Panginoon Diyos. That's the natural response. Kaya kung hindi ka marunong magpasalamat, mahirap yun. Lapit tayo kay God, huwag tayong makalimot. Thankfulness is the glory and honor of God. Nagbibigay ito ng glory and honor to our God. Di naman natin kaya bayaran lahat yun na ginawa niya para sa atin. At walang sino makakapantay nun. Ang tanging masusukli natin is magkaroon tayo ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Thankfulness, returning the glory to God. Pag di ka nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa tingin mo, maging enthusiastic pa siya sa buhay mo para bigyan ka ng blessings? So, natural po na at napakasarap magbigay. Napakasarap maging giver. Kapag giver ka, pinapatunayan mo na pinagpapala ka ng Diyos. Nag-overflow yung blessings niya sa'yo. So, paano ka maging mapagpala sa iba kung hindi nag-overflow yung blessings sa'yo? So, makakaranas tayo na may mga tao na tinutulungan natin pero ma-pride. Na parang entitled sila na tulungan mo talaga sila. Hindi na natin hawak yon, hindi natin kontrolado yon. Dapat i-practice natin, maging habitual natin sa life natin, mag-form na attitude ng pagiging mapagpasalamat. Maliit o malaki, may problema o wala, masayang mga bagay o may nasa sitwasyon ka, nahihirapan ka, you have to thank God. Kung ano man binigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos, dapat mong ipagpasalamat po yan. Lalo na yung pamilya mo, mga taong mahal mo sa buhay, anak mo, pagpasalamat mo yan. Thankfulness is being conscious in God's movement in our life. Thankfulness, ito po yung conscious and aware tayo na kumikilos ang Panginoong Diyos sa buhay natin. May mga pagpapala tayo na tinatanggap sa Diyos, pero nahihirapan tayo minsan magpasalamat sa Kanya. And kaya dapat po na ma-form po sa atin, sa pagkatao natin, yung thankful heart. So, tell the world how wonderful the works of God in our life. Aim for God's commendation, na kapag nakita ka ng ating Panginoon, sasabihin niya, approve sa akin tong anak ko na to. Hindi ako pinabayaan niya, lagi siya nagpapasalamat sa akin. And be conscious of God's work in our main.